Audio Jungle. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه amma ba'd. Muli, isang magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Mayong hapon kaninyong tanan sa mga Bisaya o maayo nga hapon sa inyong tanan sa mga Ilonggo. Kung bawas sa Japan, anyuhang siyo sa Korea, masanting aliid sila kayo amin sa mga taga-Pangasinan. Maimbag nga malam sa mga Ilocano, Diyos pa rin hapon sa mga taga-Bicol. Muli, Assalamualaikum, magandang umaga po sa ating mga kababayan, mga kapatid na mga OFW. Ito po ang inyong programang Alamin ang Katotohanan. Ito po ay sumasapit sa inyong mga tahanan tuwing Lunes mula alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Okay, so maraming salamat po at ngayon po ay ako parang nakaitim pala ako. Ayun po, pag-usapan natin ngayon yung mga nakikita ho natin, napapansin ho natin, nadarama po natin sa ating kapaligiran. Dahil ito po yung problema natin sa ating bansa. No? Napakarami po mga kapatiran na napakagaling, mga matatalino. Baga sobra pa sa genius. Kaya lang, minsan ay hindi po nagagamit ang kanilang talino dito sa... Kasi iba po tayo itong programa po natin, baga ito po ay binuo po natin ito para po sa ating lahat. Yung Islam ay pangkalahatan po yan. Wala hong binabanggit dyan na para lang sa mga kapatiran Muslim o sa mga Kristiyano, ito po ay pangkalahatan. Katulad po na nabanggit ng ating kapatid kanina, si Brother Arman Arcillas, di ba? Tama po yun. Dapat malaman po natin kung ano po, bakit tayo nilikha at ano po yung ating, ano po yung pakay ng ating Panginoong Allah dito sa ibabaw ng mundo. Okay, so sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum su'uba likabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-aya. So, ibig sabihin, yan. O mankind, no? We have created you from a male and female and made you into nation and tribes that you may know one another. Verily the most honorable of you with Allah subhanahu wa ta'ala is that believe who has al-taqwa. Ayun. Ibig sabihin, ilipat natin sa Tagalog para maintindihan. Amerikano man ta, hindi man ta Amerikano. Pilipino man yun ta. Ibig sabihin, sang katawan, sabi ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, aming nilikha kayo mula sa isang paris na lalaki at babae. Simple naman. Yung lalaki, pag walang babae, walang mangyari. Pag may babae, walang lalaki, wala rin mangyari. Ibig sabihin, napakatalino. The most genius talaga ang ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi alam niya yung hindi pa dumating, alam na niya kung ano ang gagawin niya para sa kakabuti nating lahat. Ang problema lang, ang tao kasi, ayan ho, ang tao marami siyang masteral, meron siyang 5 natapos na kurso, pero ang problema, baga sa tubig umaapaw. Katulad ngayon, umaapaw na yung mga talino natin ngayon Diba? Kasi hindi lang buong mundo ang pinagtatawanan tayo, kundi pati yung mga butiki, yung mga demonyo,
mga satanas, lahat pinagtatawanan tayo. Bakit? Kasi, alam niyo ho mga kapatid, sa panahon ni Umar Amiril Mu'minin, isang presidente na hindi lang sa kanilang lugar, kundi buong sanlibutan ang pamumuno ni Umar Amiril Mu'minin. Sa atin, maliit lang Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kagamay kaayo. Unya, di pa na tumakuha ang kaayuhan sa tanan. Di ba? Maraming nasisira. Katulad po ng ang Middle East. Tingnan niyo po sa Middle East. Bakit walang election doon? Kasi iniingatan nila na silang mga kapatid natin na mga Arabo ay magkawatak-watak ng dahil lamang sa katiting na pera. Sa atin, ito madalas kong sinasabi. Di ba? Sabi ko sa sarili ko, pag malapit ng eleksyon, ito yung tinatawag na the month of dangerous. Bakit? Yung iba sabi niya, hindi ka karapat-dapat na manungkulan. Ako ang may karapatan manungkulan. Ang tanong doon, meron ka bang liderato? O wala? Pag wala, tumahimik ka na lang. Mas mabuti pa siguro, matulog ka na lang sa bahay, maghanap buhay, buhay ng pamilya. Pagkatapos magdasal, humingi sa Panginoong Allah na mailigtas ka, katulad ngayon. Buwan na Muharram ngayon. Ito po yung buwan na kung saan binigyan ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na pagsubok yung ating mga propeta. Mula kay Adan, kay Noah, kay Ibrahim, kay Moses, Musa, lahat ng mga propeta ay pinagsinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila Solomon, sila Sulaiman. So yun. So ibig sabihin, tuloy natin, no? At aming ginawa kayo na maraming bansa, pamayanan at mga tribo upang makakilala niyo sa isa't isa. Katotohanan, ang pinakamarangal sa inyo ay sa paningin ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, yaong mga sumasampalataya na may takwa. Ang tanong, meron ba kayo niyan? Naku, binubudol niyo yung taong bayan. Kasama na ako sa pagbudol. Tumatawa lang tayo. Pero alam niyo po, mga kapatid, ang pang-Islamiko ay hindi po yan biro. Kung kayo po ay nangangarap na maging pinuno o leader ng barangay, ng komunidad, ng syudad, probinsya, o Pilipinas, nako, mahirap. Hindi nyo ba iniisip, mga kapatid, magiging kasalanan niyo sa mundong ibabaw nito, how much, what more kung doon sa kabilang buhay? Hindi kayo makakaligtas, mga kapatid. Bakit? May sinabi sa Quran Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghayra al-islami madina falyuqbalu minhu min al-khasirin. Ayan. Kasi kayo mismo ang nagliligaw sa mga sarili niyo. Bakit? Bakit po nasabi yan? Magbasa po kayo. Nandito yung kapatid natin si Brother Yusuf Lapitan di ba? Magaling yan. Magkakasama kami dati sa DWWD. Wala pang live noon Mga boses pa narinig So, diyan mga kapatid, no? Sabi ng Allah, ang sino man ang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa relihiyon na kung saan iniwan pamana sa atin ng ng Propeta Muhammad na pinagkaloob ng Allah sa kanya, sila po ay mga talunan. Itong nangyayari sa atin Diba? Naalala ko tuloy si Ma'am Kate, Madam Kate Kositing Sabi niya, Imam, nandito ka pala. Sabi ko, alam mo, sabi niya, Imam, saludo ko sa mga Muslim. Sabi ko, naku, Madam, bakit? Kayo, sabi niya, may batas na kayo. Oo naman, sabi ko, kasi ang batas namin nasa Quran. Kami, sabi niya, gumagawa pa. Hindi lang gumagawa, sabi ko, napakaraming batas na ginawa. Pero ni isa man lang, 6 months, 1 year, tapos na. Gagawa naman ulit ng batas. Kaya naguguluhan tayo
ay yung sinabi ng kapatid natin kanina, si Brother Arman Arcillas. Napakadaming relihiyon na ginawa sa atin. Hindi natin maintindihan kung saan ang tama doon. Pero sa akin naman, sabi ko, that is not a religion. Yan ay binuo ng bawat grupo na organisasyon. Ibig sabihin, pagka-organisasyon, ang purpose doon ng presidente ay magparami ng pera. Yan ang nangyari sa ating Alam niyo po yung kapangyarihan ng pera, nandiyan pong demonyo Nandiyan po yung hari ng Satanas Kakalabitin ngayon yan, kunin mo yan, itakas mo na na bay, kuhaan na ng kwarta na. Biyain ang imong mga tao diya. Yan na nangyari, di ba? Kasi demonyo yun. Demonyo yun. Tingnan niyo ang forma natin. Ang forma natin para tayong mayaman. Pero naman tayo mayaman. Wala pa tayong 1,000 pera. Ay mga kapatid. Yun. So, doon sa binasa ho natin, alam niyo ho mga kapatid, kailangan po natin ng, ano po yun? Malasakit, kaayusan at kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Meron ba tayo yun? Wala. Bakit ko sinabing wala? Nakailang presidente na tayo sa bansa natin. Napakarami na. Naku, mashallah mga kapatid. Ang tanong dyan, kapag ang presidente natin sa ating bansa na ginusto ng taong bayan, huwag natin kontrahin yan kasi 6 years lang, matatapos lang yan. Ang gawin natin, ganito po yan. Napakaraming mga Pilipino matatalino Tingnan mo, pag pumunta ng ibang bansa, pag nagkukumpit doon sa ibang bansa, laging panalo ang Pilipino. Ibig sabihin, magaling tayo mga Pilipino, pagaya-gaya. Ang problema, ang bansa natin mismo, ang hindi po natin kayang ituwid. Ang nangyari sa bansa natin ay baluktot na, lalo pang nababaluktot. Ayan ho, mga kapatid. Kasi dahil po sa mga katuruan, na tamang katuruan, ay hindi po nating ginagawa. Kaya ang nangyayari, kung ang aral mo ay yun din ang sinusunod mo, hindi ka kukuha ng ibang aral, mahirap na. Tama yun. Tama yun. Ito, mga kapatid, no? So, kinakailangan, concerning order and peace towards the development of our country, pagkakaisa unity mula sa iba't ibang lahi, tribo, at kulay. Yun yung binasa natin kanina, na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kalalakihan at kababaihan. Pinagtagpo yan, mga kapatid, para magtulungan. Ina yung sa bansa natin, pero sa Islam, mga kapatid, sa Islam ay lalaki lang po ang pinahintulutan na pwedeng mamuno. Ayan. Diba? So, ibig sabihin, ito, maraming salamat po kay Normina Karim, Muhammad Panguliman, Leonor is watching from General Santos City. Nakon, malayo na pala narating ko. Sa atong mga higala na karon sa General Santos, mayong hapon kaninyong tanan. Na ako yung mga higala diya sa South, sa Sapo Masla, Sapo Padido, na ako mga higala diya, o si Vice President Operation, si Dato Redin Oro, nanonood ako ngayon sa Ustad Abdul Kahar Salik. Ano napanood mo yung kagwapon ko? Hindi. Redin, maraming salamat. So, yun po mga kapatid, no? So, alam niyo ho, kung titingnan niyo po yung ating programa, parang biro lang. Pero tumatagos po ito sa ating mga puso. Bakit? Kasi pag pinag-usapan ang Islam, walang failure. Hindi po lokal. Baga sa ito po yung original na pinag-uusapan. Pag hindi ka marinig, hindi ka makikinig at hindi ka manood, lugi ka. Diba? Ayan. So,
Yun ang problema natin. Dapat magkaisa po tayo, magtulungan. Kinakailangan may malasakit tayo. Mabuti pa si Senator Bongo, may malasakit eh. Sabi nila, nawala na yung PhilHealth. Naku, hiyari tayo dyan pag nawala yung PhilHealth. Pero gagawa ng paraan ni Senator Bongo na hindi po mawala ang PhilHealth. Bakit? Ako mismo, 2 beses ko nasubukan yung PhilHealth na yan. Unang nanganak yung asawa ko, ibig sabihin, nalibre tayo sa PhilHealth. Pangalawa, nalibre din tayo sa PhilHealth. Ibig sabihin, pasalamat ako kay Senator Bongo dahil hindi po lugi ang ating pagsulat sa pangalan niya. Diba? Kasi may PhilHealth eh. Malaking tulong po yan sa ating mga kababayang Pilipino na walang pakayanan na magbayad ng libo-libo sa mga ospital. Lalo na ngayon. Hirap na tayo sa bansang Pilipinas. Crisis na ngayon eh. Nahihirapan tayo maghanap buhay ng 1,000. Ha? Hindi na alam kung saan po. Ano ba yan? So, ayan, okay. Yung chapter na yun na binasa natin, mga kapatid, meron yung doon sa chapter 2, verse 2, sabi ng Allah, Dhalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ibig sabihin, ito ang aklat na banal na Quran na walang pagkaalinlangan na nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala, na tunay na Panginoon na patnubay at pangamba na kay Allah. So, ibig sabihin, ang pangamba natin ay doon kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Diba? Huwag na tayong magpatumbi-tumbi pa, huwag na tayong mag-alinlangan. Ang Islam po, mga kapatid, ay parang kalahatan po yan. Hindi lang pang Muslim, hindi lang pang Kristiyano, kundi ito'y para sa ating lahat. Kahit hindi ka pa Muslim, kinakailangan, either you are Muslim or non-Muslim, pwede nating aralin yan. Lalo na kung tayo po ay katulad po ni Brother Arman Arcillas. Maganda yung kanyang mga programa eh. Diba? So, ibig sabihin, pagtulungan po natin ang nangyayari sa bansa natin. Kasi pag hindi tayo magtulungan, ano mangyari? Yung kung ano ba'y may contribute natin sa loob ng 6 na taon. Ang problema natin, bangayan doon, bangayan dito, bangayan, naku, wala na tayo. Manood kayo sa social media. Wala na tayong mapupulutan ng magandang aral sa social media. Puro na lang patayan, insultuhan. Ano ba yan? Kayo naman na nasa taas, kayong mga leader, kayo po ang aming tinitingala. Kayo po eh. Di ba? Mula doon sa pinakataas-taasan, sa pangalawa, sa pangatlo, sa pang-4, sa pang-5, sa pang-6, down to doon sa baba. Kayo po ang tinitingala namin. Ngayon, kung wala po kami mapupulot na aral sa inyo, sa Bisaya pa, gaba yun na muabot sa inyo ha. Bakit? Napagod kami, gumising kami ng madaling araw, naligot ang lamig, pupunta doon sa para isulat ang pangalan niyo. Ngayon ang susukli niyo sa amin, kasamaan, ay karma. Mahirap na. Kami mga imam, mga pari, mga scholar, naku, tinatanggap ng ating Panginoong Allah ang ating mga panalangin. Yun mga kapatid. So, yun ang problema natin eh. May malasakit, wala namang kaayusan. Kinakailangan malasakit, kaayusan at kapayapaan. Para saan? Tungo sa bansa natin Pilipinas. Tingnan niyo ang nangyari sa atin ngayon. Wala na eh. Baga kung sa busabos na. Maro na. Wala nang magandang katuruan eh. Allahu Akbar. Tingnan niyo po, wag sana kayo magalit kung sino yung tatamaan bato-bato sa langit. Totoo naman eh. Kung kayo po inassign bilang spiritual advisor, ano bang trabaho ninyo? Siyempre, magbigay ng tama doon sa mga tao. Kasi tinitingala kayo ng maraming tao eh.
Hindi lang doon sa harap niyo eh, pati sa social media, tinitingala kayo eh, pinapanood kayo eh. Ako sabi ko, wala, anong may tuturo? Ano bang magkakuha nating aral diyan? Wala. Mga kabataan natin ngayon, magtatanong, Tay, Nay, ano ba yan napapanood ko ganito, ganyan? Sabi ko, huwag na kayo manood sa social media. Ayan, magbasa kayo sa mga Quran. Doon kayo sa sa YouTube. Meron doon si Abdul Basit. Yung nagbabasa ng Quran, mas maganda pa yung pakinggan niyo po eh. Oh. Ako nga sa television, ang pinapanood ko sa television, yung mga barilan diyan kasi alam natin yan, hindi naman totoo yan eh, di ba? Pelikula lang yan eh. Pero pag doon ka sa news, may totoo diyan, may hindi. Mashallah. Sabi pa ni former FPRRD, alam niyo si former President Rodrigo Duterte, may isang Australian netizen. Sabi niya, sa bansang Pilipinas, sabi niya, isa lang sabi niya ang napuna kong magandang presidente ng Pilipinas, si former President Rodrigo Duterte. Marami siyang nagawa. Diba? Kung sana yung sinundan natin, yung kanyang iniwan na bell, di sana maganda. Diba? Pero ngayon tingnan mo, ano bang nangyayari sa atin? Anong nangyayari sa bansa natin? Baga sa barko, lubog na tayo eh. Kasi bakit? Yung mga patron na nilagay ng yung mga piloto, nilagay nila dyan, hindi po original na mga piloto yan, mga patron yan eh. Baga siguro, baka binayaran lang para ikaw magpiloto dyan. Ikaw magpatron sa barko na yan. Iba yung napuntahan kasi hindi niya alam kung ano yung saan mo pupunta yung kumpas, ano yung numero na tatakbuhin niya. Ang nangyari, naligaw. Naligaw ng landas. Yan ang nangyari sa atin ngayon eh. Sabi ko sa sarili ko, sana kung sino man ang uupo sa 6 na taon, kukuha sila ng mga imam, mga scholar, mga pare, mga pastor, mga reverend, iba't ibang sekta, yun ang ilagay nila na mga spiritual advisor. Walang mangyayari na kagustuhan ng pinuno hanggat hindi may daan sa musawara, gathering. Allahu Akbar. Wala yan eh. Kaya pag hanggat wala yan, walang mangyari sa bansa natin. Sa totoo lang. Mashallah. Libog-libog na takaroon. Kasi ang ilalagay mo dyan, kung galing sa politiko, sabi niya, oy, panguha na mo diya, kay wala may yun, kay unom na ni katuig, atuwa man ni karon. Di ba? Anong nangyari? Di na nakikita natin, no? Hindi na yan, tatanong mo sa kapitbahay mo, nakikita mo na sa social media, Grabe na, Allahu Akbar. Hindi ba kayo matakot sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala? Naku, nakakatakot ba yan, kayo, ha? Okay, babalik ang ating programang Alamin ang Katotohanan pagkalipas ng ilang minuto sa ating Okay, maraming salamat. Ayun, patuloy yung ating programa, Alamin ang Katotohanan. Ayan. Alam niyo po ba, ang role ng leader, mabigat kasi ang leader Kaya sabi ko, kayong mga nangangarap
na maging pinuno, huwag na kayong mangarap pag wala kayong kakayanan. Ayan. Ito, sabi niya, ang leader ay handang tanggapin ang mga pasanin ng responsibilidad dahil ang kanyang pagtitiwala sa sarili ay nagmumula sa isang malalim at matibay na pananampalataya sa Allah na may tunay na pag-iingat para sa kanyang mga tao, pinuno sa pag-asa at tagahubog ng pinagkasunduan. Ano, naintindihan niyo ba yan? Wala na kayong mangarap. Kasi bakit? Kasalanan, karma ang darating sa inyo. Dito pa lang sa mundo, kakarmahin na kayo. What more kung nasa kabilang buhay? Itatapon kayo doon sa kumukulo na tubig. Itatapon kayo doon sa umaapoy na apoy. Impyerno, nar. Kasi bakit? Hindi nyo kayang gayahin ang pamumuno ni Amirul Mu'minin, si Umar. Yun ang leader. Hindi pauunahin niya po yung mga tao niya na magpayaman bago siya. Tayo hindi. Tayo hindi. Mismo yung pinag-initan pa natin, pinag-intirasan natin yung mga senior, di ba? Yung mga tawag dito, yung mga ayuda. Naku, mahirap yan mga kapatid. So, ibig sabihin, ito po mga kapatid, para malaman natin na itong pamumuno na ito, ayan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa imma takhafanna min qaumin khiyayatan gatan fa'ambat ilayhim ala sawa'in inna Allah la yuhibbul khainin. Sabi siya, kung ikaw ay nangangamba o Muhammad na katakutan o kataksilan mula sa sinumang pangkat, tao, grupo, bawiin mo ang pawalang bisa ang inyong kasunduan or covenant sa kanila upang ito ay maging patas, wala ng covenant at inyong pagtitiyo. Yan. So, ibig sabihin, ang masaklap dito mga kapatid, naging leader ka na. Naging leader ka na, pero isa kang taksil, isa kang traidor, hindi mo sinunod yung unang sinabi mo doon sa kasama mo na pag ako ay nakaupo, pag ako'y nanalo, ibibigay ko lahat kung ano man nasabi ko sa plataforma. Di ba? Hindi. Naging taksil, naging traidor. Hindi nyo ba alam na yan ay karma darating sa inyo? Ako, mahirap na. Bakit? Mismo ang Panginoong Allah nagsabi dyan. Hindi po kami, binabasa lang namin para magkaroon kayo ng idea, para magkaroon kayo ng kaalaman paano magiging leader. Ayan. Ito po. Ayan. Marami tayong sinulat dito. Ayan. Words for all imams or leaders. Kasi pag tinawag imam, leader po yan. Leader po yan. Ayan. Don't put words of your mouth, out of your mouth, that you can't stand or do. So, ibig sabihin, huwag mong ilabas sa iyong bibig ang katagang hindi mo namang kayang gawin. Tama naman. Bago mo ilabas mula sa bibig mo kung ano yung sasabihin mo, pag-aralan mo muna kung tama ba ito. Pinagtawanan tayo tuloy. Bago mo ilabas sa bibig mo kung ano yung sasabihin mo, pag-aralan mo muna. Ito bang sasabihin ko ay makakabuti sa taong bayan? Kapag hindi, huwag mo na sabihin. Di ba? Lahat ng mga leaders, should adjust their speech. Ayan. Nararapat sa lahat ng mga leader ay ayusin ang kanilang pananalita. Tama po yun. Dakdak ka ng dakdak, pero hindi naman yung sinabi mo, wala ng puntos, di ba? Sayang, mga kapatid. Kinakailangan, pagka nagsalita ka, tutuparin mo yan. Huwag kang mangako sa taong bayan na hindi mo naman tutuparin. Yun ang mahirap, mga kapatid.
Allahu Akbar. It is appropriate for all leaders to adjust their speech. If what you are saying is not something you can do, do not say or don't say it to the people, so they don't have to rely on it anymore. Angkop para sa lahat ng mga namumuno na isaayos ang kanilang pananalita. Kung ang sinasabi mo ay hindi mo namang kayang pangangatawanan o gampanan o gawin, huwag mo nang sabihin sa taong bayan para hindi na sila umasa pa. Tama naman yun, di ba? Ang leader kasi, madaling sabihin yan, kaya ko maging presidente, kaya ko maging senador, kaya ko maging congressman, kaya ko maging mayor, kaya ko maging kapitan, kaya ko maging presidente ng komunidad. Ang tanong, meron ka bang tamang prinsipyo? Pag wala, huwag ka na mangarap. Kasi bakit? Pagagalitan ka ng taong bayan. What more, kung pinagalitan ka ng taong bayan, mas malaki ang galit sa iyo ng Panginoong Allah. Tandaan mo yan, kapatid. Tandaan niyo po yan. Ang sino man sa inyo ang nangangarap na mamuno sa komunidad, sa barangay, sa siyudad, sa probinsya, o sa buong nasyonal, pag wala kayo niyan, huwag na ho, kapatid. Bakit? Kakarma lang ang darating sa inyo. Yun, mahirap. Kasi kung taksil ka, traitor ka, nako, lalo na. Diba? Mahirap. Kami nga, hindi kami nangangarap eh. Kami kasi mga advisor lang kami. Kami lang po yung mga taga-turo. Sana kung yung lahat ng departamento sa ating bansang Pilipinas, lagyan nila yan ng mga imam, mga scholar, iba't ibang sekta. Inuulit ko po yan. Bago hahakbang ang pinuno, ay idadaan muna sa consultation, musawara, gathering. Alin na majority, yun ang kanyang aprobahan, yun ang kanyang isusunod, yun ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang propeta, siya po yung ating modelo. Siya po yung ating sinusundan. Katulad ng mga sahabatul kiram, wala silang sinundan kundi kung ano yung pinapahayag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun eh. Tingnan niyo po, di ba? Pag pinag-usapan ng pang-Islamiko, napakaganda. Nandiyan ang kapayapaan eh. Asa pa mo. Di ba? Pag bukod sa Islam, naku, walang kapayapaan. Anong mangyayari? Malulusaw po tayo dyan. Ulitin ko, para tayong sumakay ng barko, lahat tayo malulunod. Kasi bakit? Hindi magaling yun, patron. Yung eroplano, pag hindi magaling yun, hindi profesional yung piloto, makakras tayo, mahulog tayo sa dagat, o sa tubig, o sa mga bangin, o sa mga bundok. Lahat tayo, madidisgrasya. Yun ang mangyari sa atin. Halimbawa lang yan. Diba? Masya Allah. Kasi bakit? Wala tayong binabasa eh. Ito, ituturo namin sa inyo. Pag sumakay tayo, meron tayong binabasa dyan eh. Diba? Sumakay ka ng barko, sumakay ka ng sasakyan, sa lupa, or sa impapawid, meron tayong binabasa dyan. Mga kapatid, Subhanalladhi sakharna hada wa ma kunna mukrinin wa inna ilayhi rajiun. Kahit ano mangyari, babalik ka pa rin doon sa kung saan ka nanggaling. Kasi yun ang powerful eh. Diba? Katuruan niya sa Islam. Marami sa atin na hindi nakakaalam dyan eh. Mismo ngayong Muharram eh. Diba? 18 na tayo ngayon. 18 days na ang Muharram ngayon. 1447 na. Iyan nga hindi natin alam eh. Ang alam natin, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Pag-abot ng December, Happy New Year. Yung mga Muslim, bumili pa ng paputok. Nagpaputok pa. Pumunta dyan sa mga nakikisabay na rin. Bakit ang Muharram hindi mo gagawin? Hindi ka mag-celebrate sa Muharram. Bakit?
Hindi ibig sabihin na pinagbabawalan ko kayo na hindi kayo pwedeng sumabay sa January. Kasi Pilipino tayo. Pero, nakakahiya sa Allah. Na mismo ang Muharram, hindi mo irerespetuhin. Ano ka ba? Tao. O, tao. Anong klaseng tao ka? Muslim? Oo, Muslim. Eh ngayon, kung Muslim ka, hindi mo alam ang Muharram. Nakakatawa ka naman, kapatid. Ya Allah Akbar. So, ibig sabihin, ang programa natin dito sa CCN News Filipino Views, sa pag-ari po ng ating executive producer, president, na si Dato' Tomas Pangulima, malaki pong gantimpala ang ibibigay sa kanya ng Allah. Bakit? Kasi, siyang may-ari nito eh. Nagpapalaganap tayo ng kabutihan. Pinapalaganap natin ng pang-Islamiko. Oh, tama. Yung kay kapatid na Dato' Arman Arcillas eh. Yan natin, intro na natin yan, Brother Yusuf Lapitan. Si Dato' Arman Arcillas. Thank you. Para masuotan siya ng yung ganito sa atin, yung kopya na lang, agura. Ganun po mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, ito, ang hirap sa isang tao na gustong maging leader pero wala naman siyang isang salita. Tandaan niyo yan. Kailangan pag leader ka, kung kaya mong gayahin si Amirul Mu'minin, si Umar Amirul Mu'minin, mas maganda. Pero pag hindi mo kaya, huwag ka na mangarap maging leader. Pero, sa darating na 2028, may nakaukit na sa mga utak natin kung sino po ang iupo natin na hindi bias. Yun ang kailangan natin eh. Walang diskriminasyon. Ngayon, dapat sa Malacanang, ewan ko kung mayroon bang mga kapatid na Muslim dyan na nalagyan ng posisyon. Parang wala ata eh. Diba? Ang daming mga pwedeng ilagay eh. Bakit hindi ilagay? Bakit kayo lang? Nakakasama ng loob eh. Diba? O kaya, mabuti pa si Banat Bay. Si Banat Bay. Tama naman yun. Tama naman yun. Kaya, ito po, meron lang akong itatanong eh. Anong pagkakaiba ng accountability at accountable? Ibig sabihin, pananagutan at may pananagutan. Yung binanat mo doon sa isang tao, accountability. Hindi accountable. Kasi pag accountable, may pananagutan. Pag accountability, walang pananagutan. Pananagutan, hindi pa baga sa mangga, hindi pa hinog eh. Papahinugin pa lang eh. So, hindi po pwedeng kunin mo yung pitasin nyo, nakainin, maasim yun eh. Masya Allah. Ito yung problema. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako nalugi sa pagsulat ko po sa pangalan ni Senator Rodante Marcolita. Ang galing. Sabi na, pumirma kayo, pero hindi nyo binasa. Hindi nyo binasa ang Quran. Ngayon, binasa nyo ba? Hindi. O binasa nyo artikulo? Hindi. O paano nyo malaman? Ngayon, diyari kayo dyan. Diba? Kasi batas yan. Naku, mahirap na. Yun ang problema. Nangangarap ka maging leader pero wala ka namang alam, mas mabuti pa yung basurero na may respeto, may alam magalang ngayon, tingnan mo, puro mga balasubas Allahu Akbar, masyaallah. Kinakailangan mga kapatid, bago ka magsalita, alamin mo muna kung ano yung dapat mong sabihin. Kung ang sinasabi mo, hindi mo naman magampanan, huwag mo na sabihin. Kasi bakit? Masisira ka O yung bunganga mong sumira sa iyo Dapat pag-aralan mo muna bago mo ilabas sa bibig mo Ano yung sabihin mo? Kung yan makakabuti sa iyo, para sa taong bayan, sabihin mo. Allahu Akbar, masyaallah. Di ba? Anong problema natin? Ibalik natin.
Kaya sa Saudi Arabia, walang election doon dahil iniiwasan nila yung pagnanakaw. Sa ating bansa may yumayaman, may namumulubi. Diba? Allahu Akbar. Ang mga mahihirap, nakukulong. Ang mga mayayaman, hindi nakukulong. Bakit? Dahil sa pera. Sabi ng Allah sa banal na Quran, chapter 2, verse 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtul haqq wa antum ta'lamun. Ang tatamaan dito mga lawyer pasensya na tayo sasabihin ko lang ang katotohanan Anong sinabi ng Allah? Huwag ninyong haluan ang katotohanan ng kasinungalingan. Sino tatamaan dyan? Tatamaan dyan mga lawyer, mga negosyante, mga butbuton. muna ikwan. Mag-ayo-ayo ta. Diba? Dahil, kung alam mo lang na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inendorso ni Propeta Hesus Kristo doon sa bansang Israeli, nasa Quran yan. Wa iz qala Isa ibn Maryam. Diba? Sinabi niya doon sa Israeli na ako ay isang sugo lamang ng Panginoong Allah SWT na mayroon pang susunod sa akin na propeta na si Ahmad na sa ngalang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Diba? Yun ang sinabi ni Isa Hindi niya sinabi na ako ang Panginoon na may susunod, may gagawin pa akong propeta, na huling sugo, na wala nang susunod sa kanya. Yun ay si Muhammad. Si Muhammad, in the year of 63 years bago tayo iniwan sa mundong ito. Siya lang ang, si Isa pala, 33 years. Pero, pinakyat sa langit, pagdating ng panahon, bababa siya, sasabihin niya sa mga tao, nasa Quran yan. Sasabihin niya sa mga tao, huwag niyo kong sambahin, dahil ako'y isang propeta lamang na sugo ng Allah. Meron pa siyang sinabi dyan Ana rabbukum fa'budu hada siratun mustaqima. Sabi niya, ako ay sumasamba sa aking Panginoon, inyong Panginoon. Yan ang tuwid na landas. Kaya ang Quran, mga kapatid, yan ang kabanal-banalan. Kung kayong mga leader, babasahin nyo po ang Quran, bagamat hindi nyo kaya basahin ng Arabic words, may mga translation naman yan. Kung saan gusto nimong translation, may Bisaya, may Tausog, wala na Ilocano siguro. May Tagalog, may English. Makasabot manggod ko. O kamo pang di makasabot, kami nga nakasabot gyapon. Allahu Akbar. Lawyer ka Ayun ang sinabi. Huwag ninyong paghaluin ang katotohanan, huwag ninyong haluan ang katotohanan ng kasinungalingan. Diba? Naalala ko tuloy may isang abogado po taga Cebu City. Pumunta sa akin. Brother Yusuf Lapitan, Brother Arman Arcillas. Tumalis Panglima. Sumunta sa akin, sabi niya, Imam, ikaw pala sabi ko po, kasama niyo yung girlfriend niya Yung palang plano niya, magpakasal sila sa akin. Ngayon, nung umupo kami dyan sa UP, tawag dito, may mall dyan Pinakain nila ako. Tapos sabi niya, Imam, ano pong may papayo sa akin? Kasi ito po yung girlfriend ko, kilala nyo rin, magpapakasal sana kami. Sabi ko, Muslim ka ba? Sabi niya, hindi. Muslim yung babae? Opo. Sabi ko, mag-Muslim ka muna bago ka ikasal. At magduduri ka. Sabi niya, sige, gagawin ko po yan. Ngayon, sabi ko, Attorney, huwag ka magalit Meron akong babasahin sa Quran. Sa chapter 2, verse 42. Yun, binasa ko yun. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Sabi niya, Imam, anong ibig sabihin niya? Sabi ko, Attorney, baka magalit ka sa akin kasi ikaw ang tatamaan dito Sabi ng Quran, huwag ninyong paghaluin ang katotohanan
ay nagkasinungalingan. Hindi ba sabi ko, attorney, ang inaral mo, papatayin mo yung buhay, bubuhayin mo yung patay. Nagkayuko siya eh. Hindi siya nakapagsalita eh. Sabi ko, attorney, sorry po ah. Hindi, tama naman sabi niya, Imam. Salamat sabi niya, Imam. Ang laking aral na kuha ko sa iyo eh. Oh. Sabi ko, si Propeta Muhammad, yan po ang binigyan ng Allah ng authority na para isiwalat sa buong mundo ang Quran. Ngayon, sabi ko, bakit hindi tayo maniniwala? Sabi niya sa akin. Sabi ko, attorney, magkano bang singil mo sa mga client mo? Sabi niya, 300 pinakamababa. 350 pinakamataas. May katapusan ba? Wala. Sabi niya, wala. Magkukurti mag-asawa? Opo. Yun ang kasalanan na gagawin mo. Magagawa mo. Ganito sabi ko, attorney. Lahat ng kliyente mo, kausapin mo sila na para hindi sila mahirapan, mas maganda yung mag-Muslim sila eh. Malaking ka din para makuha mo. At bago mo gawin yun, mag-embrace ka muna sa Islam. O nag-Muslim siya. Hanggang ngayon, nandun pa rin sa akin yung conversion niya eh. Tagal ng panahon. Kaya salamat. Si Jess, Attorney Jess. Taga-Talisay City, Cebu. Ngayong hapon sa mga atong mga higala niya karon sa Cebu. So, yun ang nangyari. Kaya kami mga imam, hindi po kami natatakot na sasabihin namin ang katotohanan. Bakit? Quran yan eh. Hindi po yung galing sa amin. Hindi yung aming opinion eh. Quran yan eh. Binabanggit lang namin eh. Kasi, tandaan nyo po ang nagbibigay ng sermon ay wala siyang sinesermonan kundi ang sarili niya. Kayong nakikinig, kayong nanonood, bahala na kayo kung pag-interesyan nyo hindi. Nasa sa inyo yan. Ang importante doon, pagdating sa kabilang buhay, hindi po magiging kasalanan namin dahil kapag meron kang kaalaman na hindi mo binigay, hindi mo siniwalat, pagdating sa kabilang buhay, ipupulupot sa liig mo ang umaapoy na bakal. Bakit? Kasi meron kang kaalaman na hindi mo binigay, hindi mo dinistribute. Ayun. So yun mga kapatid. So, yun po mga kapatid, no? Kaya tayong mga preacher, kinakailangan sa atin ay meron tayong ano. Yan. Meron ito. Ito yung okay, meron pa. Okay. Marami sa ang himpilang ito ay walang kinalaman sa anumang mga isyu ng mga nagpo-programa sa kanilang tinatalakay. Tama ba? Tinatalakay. Huwag ninyong kalimutan i-follow ang aming channel CCN News Filipino Views at paki-share at like, comment. Maraming salamat sa lahat po ng mga sumusubaybay. Yung kay utol mo. Sulat mo. Habang sulat mo na. Ito po. Ito no. Ito yung kautusan para sa mga kabutihan. Okay. Ang sinabi nito ng Allah, Ya ayyuhar rasul kulu min tayyibati wa'lamu salihan inni bima ta'lamuna alim. Ayan. Ibig sabihin doon, ayan, para mabasa natin, para malaman. Ito. O kayong mga sugo, kumain kayo ng mga tayyibat, lahat ng uri ng halal, malinis, legal, o pinahintulutang pagkain na ginawa ng ating Panginoong Allah SWT at magsigawa ng kabutihan, katotohanan, ako ang ganap na nakakaalam sa lahat ng ninyong ginagawa. So, ibig sabihin, ito, kayong mga mahilig magnakaw ka ng manghuwabag kwarta ba? Sa dili inaiya, masama po yan. Ito, naka-address sa mga sugo. Wala na sila eh. Tayo naman ang mga sugo ngayon. Tayo ang magsisiwalat ngayon. Kumain tayo ng tayyibat, lahat ng mga pinahintulutan na legal na pagkain. Ang tanong,
yung kinuha mo ng pera ng taong bayan o kaban ng bayan, hindi ba masama yan? Ano sa tingin mo? Magkakaroon ka naman kasalanan dyan o hindi? Bakit? Kasi may sahod sa'yo eh. Magkano ang sahod mo? O pagpalagay natin, 150,000. Sa tingin mo, kaya ng pamilya mo, kaya ng asawa mo, kaya ng mga kabit mo. Ay, naku, bumili ka pa ng mga magagarang sakyan, magpatayo ka pa ng mga maraming mga mansyon. Ha? Kaya ka siguro, nag-interest na kainin yung hindi sa'yo dahil gusto mong magpayaman. Anong sa tingin mo? Kasalanan ba yun o hindi? Kasalanan yan, kapatid. Masya Allah. Kung magkano yung sahod mo, yun ang kukunin mo. Kung may proyekto ka, doon ka mamursinto. Sa Islam kasi 3% lang. Huwag naman yung 35%, 30%. Is mas malaki pa ang nasa bulsa mo kaysa doon sa proyekto. Kaya maraming mga proyekto na natatapos dahil nakukupit. Diba? Oh, anong mangyari? Tama naman. Tingnan nyo, manood kayo sa social media eh. Oh, hindi na kayo dapat magtanong pa. Huwag na kayo pumunta doon sa mga media, mga reporter. Ayaw ng pangutana. Oh, makikita niyo dyan sa social media. Saan napunta yung pera ng taong bayan? Ano nangyari sa mga proyekto? Wala. Kasi bakit? Hindi nyo kasi alam yung katuruan sa Islam eh. Kung alam nyo na lang, kung alam nyo, hindi nyo sana gagawin eh. Kasi hindi nyo alam eh. Masya Allah. Alam nyo ho, mga kapatid, isa lang po ang ating relihiyon sa buong tinakpan. Sa buong sanlibutan. Isa lang po ang ating relihiyon. Islam is a peace, kapayapaan. Ha? Tayong mga rebelde, mga sundalo, mga kapulisan, huwag na tayong maghangad ng giyera. Ang kailangan natin, peace, hindi war. Kasi kung giyera, kapwa Pilipino nagpapatayan dahil lang sa baryang pinag-iinteresan. Nako, kasalanan po yan. Diba? Oh, mang-agaw ka ng korona ng kapwa mo, paano mo nakuha yung korona ng kalaban mo? Siyempre, may pera ka, nagbigay ka doon sa ano. Diba? Nung nagbigay ka ng 50,000 o 50 million, o nakuha mo yung corona. Walang kapagod-pagod. Pero, bantayan mo kapatid, ang abutin ka ng karma dyan. Bakit? Kasi, binago mo yung katotohanan. Ginawa mong baluktot. Pinatay mo yung buhay, binuhay mo yung patay. Yun ang ibig sabihin ng verse na yun. Mga kapatid, wala talbisul haqqa bibatil, wa antum haq wa antum ta'lamun. Alam mo na mali, bakit ginagawa mo pa? Kung alam mo mali, wag mo nang gawin. Kung mali, alam mong mali, ituwid mo. Ituwid mo. Ha? Wag mong sakyan yung mali. Doon ka sumakay sa tama. Bakit? Bibiyahe ka na sa paraiso, pati yung taong maliligaw na sana, hinakay mo pa, dalawa kayo papunta sa paraiso. Yun ang sinabi ni kapatid na Arman Arcillas sa Paradise of Eden. Allahu Akbar, Masya Allah. Jannatul Firdaus. Allahu Akbar. Ang pinaka-highest na paraiso yung Firdaus. Allahu Akbar, Masya Allah. Diba? Kasi hindi kayo kung pag-aralan niyo po yung Quran, meron kayong tamang batas na ipaiiral. Pag hindi, anak ko, mahirap. Yan. Wa inna hada ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattakun. At katotohanan ang relihiyon ninyong ito, ang Islam ay kaisahan ng Allah at isang relihiyon at ako ang inyong Panginoon. Kaya't ngayon, kayo sa akin ay dapat mangamba. Tama naman yun. Huwag kayong matakot sa mga leader dyan. Matakot kayo sa Panginoon.
Tama naman yung ginagawa ninyo. Hindi kayo nagnanakaw, hindi kayo nangurap. Matakot kayo sa Panginoon. Huwag kayo magnakaw, huwag kayo magkurap. Ang kunin nyo, pagdating ng kinsinas, katapusan, sahod. Yun lang. Kung may demonyo dyan na kumakalabit sa inyo, sagdi lang dia. Kaya kuwan man na, buang-buang man na. Kasi wala kayong tamang direksyon, tamang pananampalataya. Kaya hindi ka natatakot magnakaw. Ito po mga kapatid, kamakailan lang, nagkaroon ng project ang TESDA dyan sa may sitio Sayo, Barangay Dipyu, Poblasyon Kumalarang, Zamboanga del Sur. May kaugnayan sa pagtuturo ng papaano magtanim. Ayan. Ang ilang gustong matututo, ito ay kanilang gusto maghanap buhay sa kanilang lugar. Yan po ang text report ni Musa Pangulima dyan sa may Kumalarang, Zamboanga del Sur. At dagdag pa mga kapatid, kahapon po ay nag-usap-usap po ang mga opisyalis po ng CCNS Filipino Views na sana matuloy at tulong-tulong po tayo manalangin sa ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na magkaroon tayo ng loan na makahiram tayo ng 1 million to 2 million no collateral. Ayan po ay gagawin po natin yan, panghanap buhay, para po lalong uusad ang ating CCNS Filipino Views at lahat po ng mga reporter, lahat po ng mga broadcaster ay mabigyan sila ng allowance kung yan po ay magtatagumpay. Kaya mga kapatid, kami pinagpapasalamat sa inyo at hanggang sa muli. Ito po mga kapatid, meron na tayong 2 minuto mga kapatid sa ating programang Alamin ang Katotohanan. Ashkurukum jazilan, ashkurukum ala riayatikum al-mustamirat di barnamaz min al-fatal al-aqiqa. Ibig sabihin, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programang Alamin ang Katotohanan. Mabuhay po kayo. Ito po muli ang inyong likod, Kahar Salik. Magkita-kita po tayo sa susunod na Lunes mula alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Wa akhiru da'waahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buhay ang sambayan ng Pilipino.